kasangkapan. Praise you, Lord, and we thank you, we honor you, seeking your wisdom. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. How to know God's will? Mahalagang tanong, lalong-lalo sa mga anak ng Diyos na gustong sundin ang kalooban ng Panginoon, yung nadadala na sa kasusunod sa kanilang sariling estilo na puro mali ang inuuwian, at yung gusto talagang mapaayos ang buhay. First of all, to know God's will, know the Bible. 2 Timothy 3:16-17, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. The scriptures train God's servants to do all kinds of good deeds. Napakahalaga na kilalanin ang alam ng Biblia, yung tinuturo nito upang mailapat sa buhay. But remember this, although scripture is God-breathed and inspired, we must contextualize. Every word is God's word, but not every word is for you, for your situation right now. Hindi ko mo tama para kay Noah noon ay tama sa iyo ngayon. Hindi ko mo angkop sa mga babaeng taga-Korinto noon ay angkop sa iyo ngayon. Hindi ko mo ipinagawa sa mga pari noong unang panahon ay ipinapagawa sa iyo ngayon. Kaya hindi lang mahalaga na malaman ang laman ng Biblia, kundi malaman din ang konteksto, yung background, bakit ito itinuro, bakit ito ipinagagawa, at kailangan ibinabagay sa ating panahon. God's word is inspired, instructive, even but in its context, to the specific recipient. Huwag natin kakalimutan na bagamat merong universal application ng mga katuruan sa Biblia, meron siyang original na nagsulat o nagsalita at nangaral, at may mga original na tumanggap nito, at ang tunay na mensahe ay para doon sa mga original na nakinig. Ngayon, pwede tayong makisalo, pwede nating i-apply sa buhay natin kung ang kalagayan natin ngayon ay katulad sa diwa at spirito ng kalagayan ng mga unang nakatanggap ng mga katuruan. Hindi basta-basta kapupulot ng katuruan sa Biblia na sinabi 1,000 taon na sa isang pamilya o isang grupo o isang bansa at i-apply mo sa buhay mo nang hindi pinag-aaralan kung magkapareho ba ng kanyang konteksto o kalalagyan. So God's word is very correct in its specific time and circumstance, and the danger is in misapplying a teaching or a command that was not meant for you or for your situation. Situational ang mga turo dyan, talagang lalong-lalo yung mga letters, mga epistles. Meron talagang problema yung church na yon, may taong involved, sinasabihan nung sumulat kung anong dapat gawin, at hindi pwedeng basta i-apply mo na lang sa buhay mo ngayon yon. Kailangan tinitingnan mo, pareho ba ang kalagayan namin? Pareho ba yung espiritu o diwa ng problema para ma-apply ko itong diwa ng solusyon na ito? Reading and interpreting or applying verses out of context is the most common source of needless suffering from the Bible. Marami mga tao nagdurusa ng hindi naman dapat kasi ang sinusunod ay utos na hindi naman sa kanya nakaukol. Marami rin ang mga nabibigo na tanggapin ang kanilang mga inaangkin na pangako ng Diyos kasi hindi naman sa kanila ipinangako, inaangkin nila. It is important to be guided by the Spirit to know when you will claim a promise, a specific promise given to specific people at specific contexts. It takes the Spirit to guide you kung pwede mo na i-claim yun ngayon. So there are such things as specific instructions and teachings, and there are those that though are specific could be universalized to be applied in many other situations. But a blind application of every verse to everyone, everywhere, every time could lead to needless suffering. It could lead to needless restriction and strife, needless struggle, and needless work. So we must read the Bible also as literature. Though we take it literally as the Word of God, the Bible also has its literary context. So marami diyang metaphors and symbolisms. Maraming talinghaga sa Biblia na hindi mo pwedeng literally i-apply mo sa iyong buhay. It is erroneous to insist on a literal reading always. Sabi ng Psalm 119, 105, your word is a lamp that gives light wherever I walk. Liwanag daw ang salita sa Biblia na nagbibigay liwanag kung saan man tayo naglalakad. Yung pa lang, simbolo na, metaphor, talinghaga na. Nakakita na ba kailang tao naglalakad sa dilim, binubuksan yung Biblia para lumiwanag yung dadaanan niya?
That's a very literal reading that your word is a lamp unto my feet. So that already tells us na maraming reading, metaphorical, poetic, symbolic. Hindi pwedeng literal lahat ang basa natin. Kailangan marunong ka ng literature. Nakikita mo, symbolic ito. And out of this symbol, I can make this universal reading and application. Kaya marami pong nagdurusa dahil sa pagiging religyoso, dahil yung pagbabasa nila kuminsan ay hindi tugma sa kanilang pangangailangan at katotohanan, nagdurusa tuloy sila. How to know God's will? Know natural law. God is the author and designer of nature. Sino pa ba ang lumikha ng langit at ng lupa, di ba't ang Diyos? Kaya't makikita mo sa mga patakaran, sa mga batas ng kalikasan, yung karakter ng Diyos na lumikha nito. Colossians 1:16, everything was created by Him, everything in heaven and on earth. Everything seen and unseen, including all forces and powers, and all rulers and authorities. All things were created by God's Son, and everything was made for Him. So lahat ng nakikita natin sa paligid, sa kalikasan, liban na lang yung winasak, pinilipit at sinira ng tao, lahat ng nakikita natin sa paligid, Diyos ang may likha. And the challenge now is to see, ito bang nakikita ko ngayon ay yung nilikha ng Diyos o yung natira na lang matapos wasakin o pilipitin ng tao. But understanding nature and natural law is a great way to understand God. Romans 1:20, God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. 1 Timothy 4:4, everything God created is good. And may we add, in its context. Lahat ng bagay may konteksto. May mga elemento ito, may mga sangkap na nakapaligid na nagbibigay ng kahulugan. Dapat bago mo kuhanin yung ganong kahulugan, tingnan mo muna kung yung mga sangkap na nakapaligid, ganon din nga. Mahalaga. So we are to respect natural law. As much as possible, abide by natural law. What is God's will for you? That you should sleep 8 hours a day. What is natural for you? That you should sleep as much as possible at night. Kaya pinadilim ng Diyos yung gabi para kaantukin at matulog, pinaliwanag yung araw para kagising. Yun ang challenges ngayon ng mga tao nasa night shift, nagtatrabaho sa mga gabing oras, naapektuhan ng katawan. Minsan hindi mo naman napipili kasi yun lang ang choice mo sa pagtatrabaho para ka kumita. But what must you do to minimize and mitigate its negative impact on your body, on your emotion, on your spirit? Kaya dapat yung natural law, alam natin. Romans 2:14, some people naturally obey the law's commands even though they don't have the law. So kahit na wala ka nung nakasulat na utos ng Diyos, titignan mo lang yung kalikasan, marami ka ng utos niya na mababasa at mauunawa. Even Paul, in his high ambition to save souls for the Lord, was prevented by strong winds, meaning natural law. Acts 27:14-15, before very long, a wind of hurricane force, called the Northeaster, swept down the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Kahit si Pablo, kahit sinong missionary, kahit gano'ng kataas ang adhikain mong dali ng salita ng Diyos sa isang lugar, kung sumasalungat yung hangin, igagalang mo yon at hindi mo yun babaliktarin. In other words, even in your obedience to God and to your mission, you must still adhere to natural law. So people respect natural law in seasons. For instance, Luke 12:54-55, he said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain. And it does. And when the south wind blows, you say, it's going to be hot. And it is. Nababasa ng tao ang ibinabadya ng panahon. Sa tingin mo palang uulan bukas, di pag-alis pa ng bahay, may dala ka na ngayong payong o kapote o whatever. O hindi ka gagawa ng activity na outdoor na mababasa. Galatians 4:10, you are observing special days and months and seasons and years. Kasama talaga yun sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibinabagay mo rin sa panahon.
Gusto mong gumawa ng mga pagdiriwang, mga anibersaryo, huwag mong itapat sa rainy season dahil alam mong mamabasa ang iyong event, uulanin ka. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. Kumisan, ang pinakamalaking challenge kahit sa atin, sa church, yung may mga gustong magpakasal sa garden, pero tag-ulan. Hunyo, Hulyo, Agosto, tagbagyo, tag-ulan, si bride gusto maglakad sa garden. Sasabihin mo na, sister, baka ulanin ang ating kasalan. Bakit hindi mo ilagay indoor? Pastor, magdasal na lang po tayo, huwag umulan. Eh, kayo na lang. Bakit ako magdadasal sa Diyos na huwag paulanin? Tag-ulan. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nagtakda ng tag-ulan? So, magkakasal ka ng tag-ulan, ang gawin mong attire, kapote, bota. Pero huwag mo akong paguri na magdasal sa Diyos na huwag paulanin dahil tag-ulan. Yun ang sinasabi natin, respect natural law because it's God's will. Siyempre, may mga churches talagang they were founded in June, July, August, ganyan mga buwan. Ang suggestion ko, pag meron kayong celebration, bring it indoors from the beginning. Or, kumanda kayong mabasa. O ilipat nyo yung inyong anibersaryo. Nagkakaintindihan kayong hindi talaga yon, pero para matupad yung mga plano nyo, inilipat nyo. Pero huwag nyo salungatin ang kalooban ng Diyos. Tulad ngayon, nagbabago ang panahon. Mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Nagbabago lang ang panahon. So, uminit, umaraw, mag-global warming, hindi nagbabago ang Diyos. Mahal pa rin niya tayo, mahal niya ang planeta. Kaya mag-adjust lang tayo. Kung mas mainit ngayon, kung hindi tag-ulan, biglang umuulan, mag-adjust ka. There are changes happening around us, but it doesn't mean that the world is ending. Natural lang na nagkakaroon ng panibagong mga style na ginagawa yung planet para mabuhay siya at ma-refresh. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons. Tulad ng binasa natin, kahit mga ibon, alam nila kung kailan sila lilipad, alam nila kung kailan sila magmamigrate. Yung mga ibon sa North Pole, sa mga magiginaw na bansa, dumadating dito sa tropics, pag mag-winter na doon, lahat may panahon. How to know God's will? Gawin mo yung mas madali. Know God's will revealed in nature and do not fight it. Go along with it. How else do you know God's will? Pray. So may intellectual exercise, may physical exercise, at mayroong spiritual exercise. Seek guidance from the Spirit. 1 Corinthians 2:10, God's Spirit has shown you everything. His Spirit finds out everything and even what is deep in the mind of God. Hindi natin laging naaarok ang kalooban ng Diyos, pero yung Espiritu niya na nasa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng pahiwatig kung ano ang niloloob ng Diyos. Kaya mahalaga sa prayer life, yung spiritual ka. Malapit ka sa Diyos para maunawa mo mga udyok, mga pahiwatig ng Espiritu na hindi kayang sabihin ng salita o ituro ng sino mang teacher. Romans 8:26, in certain ways we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know how to pray or what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Isang dapat nating maunawa na yung Espiritu ng Diyos na nasa ating puso, nananalangin para sa atin kahit tayo mismo ay hindi nananalangin. Kaya maganda na meron tayong malapit na relasyon sa Espiritong ito ng Diyos na nananahan sa atin sa pamumuhay ng malinis, matapat, banal, lalong gumaganda ang relasyon natin sa Spirit, and therefore this Spirit is able to pray for us even more. The Spirit is able to reveal to us the will of God. Therefore, in prayer, we ask for what God wills to give us, and our prayer gets answered. Ang talaga namang prayer hindi yung hinihingi mo sa Diyos yung gusto mo, kundi hinihingi mo sa Diyos yung gusto niya ibigay sa iyo na hindi niya ibibigay kung hindi mo hinihingi. Kaya kailangan mag-pray ka at tama, ayon sa kalooban ng Diyos ang pinagpe-pray mo. So, kilala mo ang Diyos through nature, therefore you don't ask for things against what is natural law. Unless you are asking for a miracle, ano ba, healing ng isang taong sobrang may sakit, that is going against natural law. There are examples in the Bible that allow us to pray along that line, but there is no guarantee that you will be answered. But in faith, why don't you pray anyway? Kasi may mga example na nangyari. So alam natin na what to pray for and what not to pray for. Pray through meditation and through quiet time.
Mahalaga yung wala kang ginagawa, wala kang iniisip, tahimik ka lang sa presensya ng Diyos at nare-reveal sa'yo yung mga gusto niyang ipahiwatig, ipaalam through quiet time, without words. Yung iba naman, may babasahing scripture, pag-aaralan, may notebook pa, may guide pa, tapos isasara na, tapos na daw yung quiet time. No, quiet time primarily means quiet. Wala kang kausap, wala kang binabasa, nananahimik ka lang, merong space for the Spirit of God to be able to speak to you. Wala kang agenda, wala kang listahan ang gagawin. So iba naman yung daily Bible reading, iba naman yung devotion, pero yung quiet time, quiet ka lang talaga dapat. It is the secret of powerful spiritual life, to be still before the Lord and know that He is God. Many people receive revelation while praying. Katulad ni Cornelius sa Acts 10:1-4, sa oras ng kanyang pananalangin, dinalaw siya ng anghel at tinuruan ng mga kalooban ng Diyos para sa kanya. How else do you know God's will? Get godly and wise counsel. Pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng panalangin, at pwede ka rin kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng payo ng mga makadiyos na tao. From the spiritual and the religious, God can speak to you. Pero hindi lang sa mga religyoso. God can also speak to you from the intellectually wise. Why? Because all good things come from above. Even the knowledge of people who are not religious come from God. Kasi lahat ng karunungan na mabuti ay galing sa Kanya. And you can get counsel even from the street smart. Yung magaling sa practical na bagay, kahit hindi magaling sa teorya, hindi gaano nakapag-aral, walang masyadong mga matataas na mga philosophies, pero magaling sa practical na bagay, lalo naman pwede ka rin kausapin ng Diyos. Because streetwise people are the closest to nature and from the source of natural intelligence. All God's knowledge and all good knowledge is from heaven. Because the earth is the Lord's and everything in it, according to Psalm 24:1. Lahat ng karunungan. So hindi mo pwedeng ilimit ang sarili mo na ang kausap mo lang religious people. Actually, kikitid ang utak mo pag religious people lang lagi ang kausap mo. Dapat may kausap ka rin ng mga academicians, mga intellectual, mga scientists, mga tindera, mga janitor, mga tao sa kalsada. Kasi lahat ng karunungan na maganda at tama galing sa Diyos, kahit sino pa ang pinagtitiwalaan at pinapahawak nung dunong na yon. The quickest way really to have a narrow mind is to limit your source to religious people. Magiging out of touch ka with reality at puro teorya at puro kalangitan at kabilang buhay ang iisipin mo, nandito ka pa. Dapat balance ang feeding ng ating isip. How else do you know God's will? Listen to your heart. Makinig ka sa pintig ng iyong puso, makinig ka sa iyong nadarama. Although, hindi ito napaka-reliable na source of guidance, pero yung nadarama natin ay pwede ring gamitin ng Diyos para magpahiwatig. Proverbs 14:10, no one else can really know how sad or happy you are. And according to the New International Version, each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. Ikaw lang ang nakababatid ng laman ng iyong puso. Minsan may magtatanong, Pastor, sino po ba ang God's will para sa akin na pakasalan? Lalaki A o lalaki B? So, aalamin mo na lahat yung mga factor. Then magtatanong ka na isa, sino ba yung mahal mo? Si A po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Yun ang sinasabi ng puso mo eh. Maliban na lang na may iba pa tayong pinag-usapan na si A pala ay walang ambisyon, si A pala ay babaero, si A pala ay ganito. Then, makinig ka na lang sa utak mo, makinig ka sa law of nature. Ang mga ninuno ba ditong si A ay ganito o si B, ay naku, genetically, lugi ka dyan kung lahi ng mga lasenggo. Di ba? Chances are, magiging ganun din siya kung hindi niya lalabanan yung natural, which is really hard to fight. So, tinitingnan mo yung law of nature, yung intelligence mo, and then you listen to your heart. Filter out, however, personal agenda. Pagka humihingi ka ng guidance at nakinig ka lang sa iyong sariling damdamin, dapat ina-identify mo, sobra ko lang ito kasing gusto, hindi ako dapat magpadala sobra sa damdamin ko dahil dadayain ako ng damdamin ko na ito.
Kaya sabi sa Psalm 139:24, "See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Suriin niyo po ako, Diyos. Tingnan niyo kung mayroong dapat tanggalin sa pag-iisip ko, sa damdamin ko, sa gusto ko, at nang matupad ko yung inyong sariling kaparaanan. Pero kahit naman tayo ay nagsusuri ng mga sarili nating gusto at pinagsususpetsahan muna natin bago natin pagtiwalaan yung ating emosyon, do not always deny yourself, your nature or your desire, because you were wonderfully made and you were created to be you. You cannot be your auntie, you cannot be your uncle, you cannot be your mother. You are you. And you're a unique person. You must give space to your uniqueness, even in your decision making. Ecclesiastes 11:9, "Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see." Then may babala, tiyakin mo lang at alalahanin mong huhusgahan ka ng Diyos sa bawat mong ginagawa. Hindi yung panakot, paalala lang na sige, gawin mong gusto mo. Kaya lang, huwag makakalimutan na mayroong gusto ang Diyos at kung alam na alam mong kontra naman yan, edi Diyos alam sundin mo. Pero ipinapakita sa atin na yung gusto mo gawin mo habang bata ka. Ang buhay ang dali-daling mabawi. Ang tao ang dali-daling tumanda. Pero kailangan siguro above 45 or 50 na kayo bago nyo ma-realize na ganun pala yan ang bilis tumanda ng tao. So ang mahalaga habang bata ka, gawin mo yung mga bagay na bata lang at katawang bata at isip bata lang ang makakagawa. At payagan natin yung mga bata na maging bata. Huwag natin silang expect na magmukhang matanda, asal matanda, kilos matanda, dahil bata sila. Bibigyan lang natin ng guidance, bibigyan natin ng mga hangganan na pwede nilang gawin na maaaring sa kabataan na hindi nila alam na masama. But we allow young people to be young. We allow children to be children. Because you have a lot of time to be old. But you have only a very short time to be young. Hindi rin dapat na wawaldas, nasasayang yung pagiging bata. Na ang bata ka pa, naka-fast forward ka na sa parang matanda. Yung hindi ka lumalabas, hindi ka nagsasaya, para bang 90 years old ka na. You have a lot of time for that. But we must live life the way God wants it lived. Bakit ba binibigyan ng Diyos, again, natural law, ng sobrang energy yung mga young people? For them to be energetic, for them to do energetic things. Tapos pipigilin mo na pipigilin. It's against nature. Marami po mga religious activities and religious thought kontra sa nature. Pinipilit mo maging bata ang matanda ang bata, pinipilit mong wag nilang gawin ng mga natural lang ginagawa ng mga bata. Basta alam natin yung limitasyon at hangganan ng ating moralidad, hindi napapanganib yung buhay, we must allow people to live in their age and age bracket. How else do you know God's will? Observe outward events. Because God is God of nature and God of the universe, God can guide you through what happens around you. Observe outward events and interact with them. Interact with God when He chooses. Because God sometimes can be actively involved in our life, in real time. Hindi laging ginagawa ng Diyos, pero kung gusto niyang gawin, walang nakakapigil, na siya mismo ay sumali sa mga aktual na nangyayari sa ating buhay, at nandun siya, even sometimes, to override the law of nature. So we must be sensitive. Acts 16:16, Paul and his friends went through Phrygia and Galatia, but the Holy Spirit would not let them preach in Asia. So, nangangaral sila Pablo kung saan-saang lugar, pero yung mga lugar na hindi pinayagan ng Spirit na puntahan nila. So, the Spirit was actively involved in the mission, and in fact, it was the Spirit that was preventing them from going to some place. So, hindi ko mo mission, hindi ko mo godly work, pwede mo nang gawin sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, kahit kailan mo ibigin, kasi kahit yon ay may direction na ibinibigay ang Spirito ng Diyos. So, it's important to be sensitive. Pag hindi mo alam talaga, kapatid, ko anong gagawin, hindi mo alam sinong pipiliin, si manliligaw A, manliligaw B, negosyo 1, negosyo 2, employment C or D, take exploratory and experimental steps. Hindi mo alam kung ang swimming pool na tubig ay mainit o malamig, anong gagawin mo?
di ba ilulubog-lubog mo ng konti yung daliri mo, titingnan mo, yan yung sinasabi nating exploratory steps. But be cautious. Take tentative steps only. You don't dive into a pool to know kung mainit o malamig. Kasi huli na, kung malaman mo na too hot or too cold for you. Test. Pag tinetest mo ang isang bagay, gusto mo halimbawang magnegosyo, halimbawa, magtatayo ba ka ng sari-sari store o magtatayo ba ka ng restaurant, so take exploratory steps. Go to people that you know na may mga ganitong negosyo, maupo ka doon maghapon, tumulong-tulong ka, mararamdaman mo kung para sa'yo, gusto mo ba ito? Take exploratory steps. It's important. At kung nakita mo na ang ipinakita sa'yo ng kapaligiran, ng payo ng mga marurunong, regroup, replan, redesign, improvise as needed. Dapat ang tao hindi matigas ang ulo. Gusto mo ng ganong negosyo, pero nung pinag-aralan mo, nakita mong, ay, may mga disadvantages, hindi bagay sa'yo, o mahirap gawin, dahil hindi tugma sa mga gift sa'yo, edi willing ka dapat pinapalitan ng iyong plano. Gusto mong maging girlfriend si ganong babae, tapos nung nakausap mo, nalaman mong ganito pala at ganon, di willing ka dapat na either hindi ituloy yun o i-delay. Dapat handa ka mag-react sa ipinapakita sa iyo ng Diyos. Because God opens a door, closes here, opens there, dapat bukas ang iyong mata. Pagkalooban ng Diyos, hindi pilit, hindi unnatural, hindi hirap na hirap. Alam niyo, mayroong mga tao, hirap na hirap sila na lumikha ng isang bagay. Halimbawa, gustong-gusto mong sumikat. So kung ano pinagdagagawa mo para ka lang sumikat. Meron naman mga tao, likas lang na sumisikat kasi yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Pero para mangopya ka ng talent ng iba, tumahi ka ng mga istorya, gumawa ka ng mga event para lang ikaw ay lumutang, mahirap gawin yun. Mahirap magpa-star kung hindi ka naman talaga star material o nasa isang maling lugar ka o maling larangan. So dapat natural ka lang at yung natural magaganap, ayaw mo man o hindi. And remember that God gives progressive revelation. Hindi naman ibinibigay sa iyo ng Diyos lahat ng kaalaman eh. Every step of the way, bibigyan ka ng konti. At dahil masunurin ka, nakamove ka ng 2 steps. Pagdating doon, mananalangin ka na naman, maghahanap ka na naman ng, halimbawa, liligo ba ako sa kaliwa, sa kanan, aakyat ba ako, bababa, and then i-reveal sa iyo ng Diyos, take steps ka na naman. So, konti-konting steps, para kung nagkamali ka, madaling umatras. Ay, mali, aatras ako. Pero yung aandar ka ng walang preno, tuloy-tuloy, dire-diretso, kahit malaman mo ng mali ka, hindi ka na makapigil ng sarili dahil meron ka ng velocity, meron ka ng buwelo, mahirap yun. Kaya hindi nagpapadalos-dalos ang tao. Lalo sa mga, anong course ba ang pag-aaralan ko, tas lipat ka ng lipat, shift ka ng shift, sayang ang panahon at pera. O, sino ba ang pakakasalan ko? Nagmamadali ka, tapos nakasal ka na nung nalaman mo, ay, hindi pala kayo bagay. O, mamuhunan ka agad sa isang negosyo na nung kalagitnaan doon mo lang nalaman na hindi pala yun talaga ang gusto mong gawin at hindi bagay sa iyo. So dahan-dahan. Sabi ng matatanda, ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. Be tentative. Be willing to change your mind. And finally, at least for today's discussion, how do you know God's will? Get the best advice from all of the above and move. Move na. Pag na-consider mo na yan, natural law, God's word, counsel of godly people, counsel of intellectuals, counsel of streetwise people, your emotion, the events around you, the seasons, natural laws, dapat may gawin ka na. Decide and go for it. Commit. Kung meron ka ng clear guidance, mamuhunan, tumaya ka na. Kasi walang mangyayari kung hindi ka talaga magte-take ng risk. Lahat may risk. Lahat ay merong pagsasapalaran. Kahit gano'ng karaming research, aral, dasal lang ginawa mo, darating ang panahon, magde-decide ka, tataya ka sa gusto mong tayaan, and as they say, the die is cast. Kung nagkamali ka doon, nabigo ka, nalugi ka, natalo ka, di at least marunong ka na ngayon. Next time, alam mo hindi ka dapat doon magpunta, may iba ka ng choices, huwag na lang uli doon. But, sabi sa Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop.
Kung magtatanim ka at lagi kang nakaabang, uulan ba, aaraw ba? Magkakaroon ba ng tagtuyot, La Nina, El Nino? Magkakaroon kaya ng enough fertilizer supply during the year? Pag inisip mo lahat yan, hindi ka magtatanim. Kasi sabi, pagka na-minimize mo na yung risk, na ipanalangin mo na, napag-aralan mo na, nakakuha ka ng advice, etc., gawin mo na. Dahil ang isang susunod na pinakamalaking pagkakamali, yung wala kang gawin. So you live, and living takes risks. Kaya nasasabing, mabuhay. Siyempre, nabubuhay ka. Papayagan ko ba ang anak ko na maligo halimbawa sa isang outing? Naku, baka malunod, maraming nalunod, so hindi ko na lang siya papayagan. Buong buhay, hindi ko na papayagan. O, bibigyan ko siya ng swimming lessons. Bibigyan ko ng clear instructions kung kailan siya pwedeng maligot, hindi. Sa mga safe, pwede. Yung mga dangerous, yung may mga alon-alon, wag na lang. Para mag-enjoy ka na lang sa tabi ng buhangin, pero wag na doon sa tubig. Para sigurado makauwi ka lang, hindi ka nalunod. What do you do? Kaya yung mga mountain climbers, meron tayong mga kakilala involved in athletics, pagkatapos kalalangoy sa isang malaking event, nalunod. What can you do? The people died living. What do we mean? O namatay siya na ginagawa niya yung gusto niya paglangoy, hindi ba mas mainam naman yun kaysa ang tagal niyang buhay, pero nadulis siya sa isang sulok at wala namang kabuhay-buhay yung buhay niya. In other words, when you die in the act of living, in the act of pursuing your dreams, in the act of living out your plans for your life, then die. Ganun talaga. Kung takot na takot kang ma-aksidente, hindi ka natatututong sa kalsada. So, hindi ka nga namatay sa aksidente, pero andun ka lang, safe na safe, wala naman nangyayari sa buhay mo. I am not saying that you should take needless risks. But for you to really live, you must be willing to take risks. And if that risk is not life-threatening, hindi ka naman namatay, nalugi ka lang, nabigo ka, nasaktan, pick up the pieces, get help from God, and live again, and live again. Mga kapatid, huwag kayong madadala to the point na ayaw nyo nang mabuhay. Ano ibig sabihin natin? Yung ayaw nyo na mag-risk, ayaw nyo nang tumaya sa buhay, sobrang safe na lang, buhay nga kayo, pero anong uri naman ng buhay yun? What quality of life? So, tingnan ang kapaligiran and proceed when auspicious. Pag green light naman, yung nakikita nyo sa kapaligiran, go. And then retreat when unsuccessful. Retreat could be the biggest act of courage. Kung alam nyong talo dito, walang mangyayari, atras. Kesa magtapang-tapangan ka, tuloy-tuloy ka sa alam mong matatalo ka rin lang, so atras. Kahit natakansyawan ka ng iba. Sasabihin pa rin ba, no, sabi ko sa iyo, so, tama ka, o din-approve na natin tama ka. Ngayon alam ko na rin. The next time, hihingin ko yung advice mo. Yung iba kasi pag napapasubo, kahit alam na nilang talo, tuloy pa rin. No. Use your brain. And that is respecting natural law because God gave you intelligence. So pagka nagkasira-sira, ulitan, sabi nga na sinasabi sa teatro, begin from the top. Simula ulit. Umpisa na naman. Life is long enough for you to have many chances and many cracks at what you really like in life. But trying and failing is better than failing to try. Mabuti pang sumubok at nabigo. Pero kesa naman sa hindi ka sumubok man lang, yun ang tunay at malaking kabiguan. So how do you know God's will? Know God's will in advance. Dapat advance. By knowing God's word, God's dealings with others, the lessons of the past. Pagka tinignan mo na ano ba ang God's will para sa isang lalaking maraming asawa, alam mo agad, tingnan mo lang yung mga lolo mo na ginawa yan, tingnan mo yung mga tiyo mo, mga kapitbahay nyo, ang gulo-gulo ng buhay, away-away. So alam mo, ang God's will for that is don't do it. So alam mo na, you know it in advance, huwag mo nang gawin. Mga kapatid, ang mga kapintasan ng ating mga pamilya, madalas genetic, kasabay din nun, conditional and conditioning, kasi pinalaki ka sa ganong uri ng climate, nagiging ganon ka. Pero kung napansin ninyo na may mga kaugalian ninyo mga lolo, magulang, tiya, at maging ang henerasyon nyo na hindi maganda, putulin nyo na, huwag nyo nang ipamana sa next generation. So, you know God's will in advance by looking at the errors others did in the past and the result that it gave to them.
You also know God's will in the process, while you are actually living life and observing causes and effects. But you can also know God's will in retrospect by reviewing your past errors, and then you learn from it. So timeless ang pag-aaral. Advance, present, future, paikot-ikot. But what's important is to learn. It is God's will that you enjoy life, that you live life to the fullest. Kung gusto ng Diyos na nandun na tayo sa langit, sa kabilang buhay, di kinukuha na niya tayo dapat. Nandito pa tayo para maging busy tayo.